Hello! Kamusta po mga kababayan? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin, nako matindi po ito. Vice President Sara Duterte is still strong and still standing. Sa kabila po ng bilyon-bilyon, yung kanilang pinamudmod sa mga politiko, sa mga attack dog, para lang gawan ng demolition job si VP Sara. Pero nananatili pa rin mataas o pinakamataas na nakakuha ng trust and approval rating dito po sa huling survey ng Publicus, yung tinatawag pong year-end survey nila. Pero inyo, sandamukal na paninira na ang ginawa dito sa ating Vice President. Pero nananatili pa rin siyang nasa taas. Ganon pa man, ito namang si Martin Tambaloslos Romualdez ay nananatiling kulelat bagsak lagapak ang survey. Sa kabila po ng ang dami na niyang pinamigay na ayuda, ang dami nang pinamudmod, sa kabila nung napakalaking tarpaulin at malalaking big screen na nandoon yung kanyang mukha, still kulelat. Kumbaga, color red na yung kanyang status ng kanyang survey. Parang very critical na. Kumbaga sa pasyente, konting ugat na lang ang hindi pumipirma. Grabe, color red na po Ito po, papakita ko po sa inyo ang resulta ng survey 2024 pahayag end of the year. Okay? Dito po sa kaliwa, ito po ay third quarter, no? Kung makikita nyo po yung kay Bongbong Marcos approval, 43 sa kaliwa, 33 sa kanan, no? Yung kulay blue. So yan po, yung nasa kanan, yan po yung end of the year, no? Yung nasa kaliwa ay third quarter po yan. Ang trust and approval po ni VP Sara nasa kanan, kulay blue. Ito po ay end of the year 2024. Ang approval niya is 37%. Ang trust is 31%. While kay Bongbong Marcos is 33 lang ang kanyang approval at ang kanyang trust ay 23 at color orange pa. Ano? Chis Escudero tayo sila sa approval pero sa trust ay 26 lang and color orange. Dito naman po kay Chief Justice Sesmundo, ang kanyang approval is 25, ang kanyang trust is 17. At dito po sa pinakakulelat, no, sa napakarami ng ayudang ibinigay ay nananatiling kulelat pa rin. Ito pong si Martin Tambaloslos Romualdez na nakakuha ng approval na 20 at color orange, no? At kanyang trust ay 13, color red. Ibig sabihin po nito, very critical na ang kalagayan nito, kumbaga sa pasyente, no? Konting ugat na lang ang hindi pumipirma. So ayan po ang pinaka latest na survey dito po sa ating mga top government official. Nananatiling number 1 si VP Sara sa approval, nananatiling number 1 sa trust. Okay, maliwanag po, kitang-kita nyo po yung survey, ano? So dito po sa mga ibinato, tinagtad na si VP Sara ng kung ano-anong bintang, aligasyon, anomalya, pagnanakaw, pero nananatili siya na nasa taas. Ganun pa man, hindi po tayo natutuwa dito po sa resulta ng survey at sa napakababang grado. Hindi po tayo natutuwa dahil ang baba po ng grado ng ating mga top government official. Ito po sa kabila ng sobrang politika, sobrang agang ambisyon
at korupsyon at kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan, issues ng ating bansa. Nakakabahala rin po itong survey, itong mga grado ng ating mga top officials. Mababa po. Kung hindi lang sana nila ginalaw itong si VP Sara, kung hinayaan lang nila, napakataas po ng rating niyan. Siyempre, pinagtulungan kasama na ang mainstream media. Kung iisipin mo naman, pinagbibintangan daw si VP Sara na magnanakaw, hindi maayos ang paggasta sa pondo ng bayan. Pero kung titignan mo, nag-mayor siya sa Davao City, di po ba? Ang daming kumakalat na mga video, mga pictures sa social media tungkol po sa Davao City. At kitang-kita natin, napakaganda ng bayan na yan at pilit nilang sinisira naman. No? Dahil itong Davao City, marami raw drugs dyan, marami raw drug addict dyan. At may nagpuprotekta dyan, ang mga Duterte pa raw. Pilit nilang sinisiraan yung mga magagandang accomplishment ng mga Duterte. Pero, kung tatanungin mo yung isip mo, mayroon ba tayong narinig sa Davao City na mga proyektong kaduda-duda, proyektong maanumalya? Wala Ang nakikita natin, kaunlaran sa Davao City. Yan po ang isang sign, no? Na ang mga politiko diyan, ang mga leader diyan ay nagtatrabaho ng tapat. Kasi ang sign naman ng mga corrupt na mga politiko ay kung yung lugar nila ay nananatiling mahirap. Dating mahirap, nananatili pa ring mahirap. Ang Davao City po ay dating mahirap Pinamugaran po yan ng mga rebelde. Dating mahirap pero napaunlad po nila. So yan po yung isang sign na pwede nating tignan sa mga tumatakbo ngayon na mga politiko. Kung napaunlad ba nila yung kanilang lugar, kung tumatakbo ba sila ngayon na dati silang halimbawa mayor, magsesenador, or dating congressman, magsesenador, meron ba silang mga malalaking accomplishment? Yun po ang titignan natin. So kung ang binabato nila sa ating Vice President ay yung confidential fund, pera, na parang binulsa raw ni VP Sara, hindi naman nila madirekta. No? Parang binulsa, parang may anomalya. There is a possibility of corruption. Yan po yung mga sinasabi nila. Hindi na lang nila madirekta. Yan po ang sign, no? Kung magnanakaw lang si VP Sara, nung nakaupo yung kanyang ama, presidente, madali siyang makakagawa ng pera. Madali siyang makakakorap. Madali po. At lalo na kung korap din yung kanyang ama. Madali lang. Sinisiraan nga din yung kanyang ama. Parang sinasabi nila na sinisiraan nila yung war against drugs. Parang sinasabi nila na si Tatay Digong pa ang mastermind sa mga nagninegosyo ng droga. Di ba't sinabi ni Akop yan? Kung tutuusin, kung gusto lang mangurap ni Tatay Digong, bakit pa siya papasok sa droga? Ayan nakikita natin ngayon, billion-billion, yung mga pondo kinukuha at hindi na natin alam kung saan dinala. Wala na paliwanag. Ang dami mga binibentang ginto. Walang paliwanag. Walang transparency and accountability. Kung gusto lang mangurakot, hindi na, kung gusto lang magkapera, no? Hindi na papasok sa droga. Napakabilis, napakadali lang. Kung gusto mo talaga mangurakot. At kung gustong mangurakot ni VP Sara, naging presidente yung kanyang ama. Nag-mayor siya ng ilang term ba? 3 term? Hindi man consecutive term, ano?
dapat doon pa lang sa pagka-mayor niya nangurakot na siya. Nagnakaw na siya. Bakit napaunlad yung Davao City? Kasi walang pagnanakaw. Yung mga bayan, mga city na hanggang ngayon hikahos, nananatiling mahirap, doon mag-isip tayo. There is a possibility talaga na may mga nangungurakot dyan sa bayan na yan. Dahil hindi mapaunlad Ganon po kasimple ang pagsasaliksik, ang pag-iisip. Ngayon, tungkol naman po dito sa PhilHealth, meron lang akong ipaparinig sa inyo. Ito po ay dating undersecretary, Meron lang po akong gustong linawin at para malinawan din po kayo. Ito po, pakinggan niyo po. Ang hirap po, kapag clueless ang presidente. Well, kasasagot lang po ni Pangulong Marcos at gina-justify niya yung hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Okay, PhilHealth po ang pinag-uusapan, Ang nagsasalita po ay si dating Undersecretary of Finance na si Cielo Magno. Alright? Nakakatawa kasi sabi niya 150 billion lang daw ang kailangang budget ng PhilHealth. Yung konsulta package pa lang na naglalaan ng 1,700 per individual. At kung lahat ng Pilipino ay naka-enroll sa PhilHealth, i-multiply na lang natin yan sa 100 million. Yan po ay 170 billion na. So, dun pa lang sa konsulta package, kailangan mo na ng 170 billion na pondo, isama mo pa yung ospitalisasyon. At kung itutuloy yung expansion ng package ng PhilHealth, kasya po ba ang 150 billion? Obviously not. At ang nakakalungkot pa dito, ay ibalik natin yung usapan na sinasabing may reserve fund ang PhilHealth, Yan. Ito po, pakinggan nyo. May mga nabasa akong comment. Marami palang pondo yung PhilHealth, dapat galawin na yan, gamitin. Kaysa naman natutulog lang. Ito po yung paliwanag dito, Pakinggan nyo po. Sabi ni Grace po yan ay 600 billion pesos. Sabi ng Pangulong Marcos yan ay 500 billion pesos. Sabi ng PhilHealth yan ay 431 billion pesos. Alam niyo po na ayon sa batas natin sa Universal Healthcare Act, Section 11, na kailangan talagang may reserve funds ang PhilHealth. At yung reserve fund po na yan ay dapat katumbas ng 2 taong projected program expenditure. Hindi po talaga yan dapat ginagasta. Dapat taon-taon meron silang reserve fund. Hindi po yan dapat ginagalaw. Bakit may reserve fund? Kasi kailangan mabayaran ng PhilHealth yung mga inaasahan niyang gastusin, hindi lamang sa taon na to, kundi sa mga succeeding years. Kapag tiningnan mo, itong financial documents ng PhilHealth, yung Statement of Changes in Equity, mukha ngang may pera ang PhilHealth. Reserve Fund as of December 31 ay umaabot ng 464 billion pesos. Pero kapag sinama mo na yung insurance contract liabilities, negative na po ang total members equity ng PhilHealth. Negative na to 663 billion pesos. Ano ba yung insurance contract liabilities? Yan po yung estimate ng gastusin ng PhilHealth kapag sakaling nangailangan for health coverage yung mga miyembro niya. Kaya po bilang isang insurance company ay kailangan naglalaan siya ng pondo para sa insurance contract liabilities niya. So yan na po yung usapin ng reserve fund, at malinaw na dapat hindi yan ginagalaw, dapat may 2 years na... Dapat hindi daw ginagalaw, dapat may 2 years. Parang surety bond po ito. Para mapanatag po yung mga miyembro, baka galawin naman yung pera natin, baka nakawin. Yan po yung parang ikakapanatag ng mga miyembro, ng mga naguhulog, Ito po parang surety bond, okay? Na reserve fund, equivalent to 2 years operational expense ang reserve fund ng PhilHealth. At kung titingnan nga ang total members equity ng PhilHealth, negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente? Kasi naaayon din sa batas na kailangan ibigay sa Universal Health Insurance natin, sa PhilHealth natin, yung mga subsidiya na kailangan nilalaan nila. Dahil naka-earmark po yan specifically. Narinig na naman natin yung earmark. Pag sinabi mong earmark, nakamarka na nga yan. Hindi mo pwedeng galawin yan. Kumbaga, pinako na yan. Wala nang gagalaw yan. Kaya nga may earmark Nakapako na yan. Para yan sa PhilHealth. Para yan sa ganito, sa ibang bagay. Marami pong earmark sa atin sa mga bawat departamento
pag sinabi naka-earmark, hindi mo niyan pwedeng kunin. Kaya lang merong corruption talaga. Binabali ang batas, winawalang ya. Kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngayon, kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan niyo pong gawin ay either palawakin yung serbisyo sa amin, kaya dapat in-expand nyo na yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. Dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman, ganun sana, di ba? Oh, ang katuwiran, sobra-sobra pera, kukunin nyo. Saan nyo dadalhin? Di ba? Saan dadalhin? Wala na tayong alam. Pinapalusutan lang tayo eh. Nagdadahilan lang si Grace po, si Senate President Chis Escudero. Mayroong 600 na budget ang yun naman pala kailangan po ng reserve fund. At nasa batas yan. Hindi dapat galawin yan. Ang dapat papagulungin lang ng PhilHealth yung mga pumapasok na contribution at babayad naman sila sa mga hospital at saka sa iba pa. So ganun lang dapat. Saka yung subsidy, napaka-importante nun. At least 50 billion sana kung bawasan. Meron tayong sa NEP na aprobado na 74.4 billion pesos. Kung bawasan man nila at least 50 billion, eto wala na, zero. So, anong gagawin? Yung reserve fund ang gagalawin na yon. Nasa batas dapat meron ka nun. Parang sa bangko po, sa mga insurance company, pag nagtayo ka po ng loto, kailangan mong magbigay ng 500,000 doon sa PCSO. Parang surety bond mo, parang reserve fund mo. Ganon din po sa mga bangko, ganon din po sa mga insurance company. Meron kang surety bond. Ganon din po sa PhilHealth. Dapat po hindi po gagalawin yun. May mga nagko-comment dito, wala eh. Hindi sila nagsasaliksik eh. Basta comment lang eh. I-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Ayun. Kailangan nyo po, kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik nyo sa amin, sa mga nagbayad ng premium. Oo. Yan po yung naaayon sa batas. Kagaya po ako, minsan po ako na ospital, na operahan nga ako eh. Kaya po hindi ako makapunta sa sa mga rally-rally. Hindi po ako pwedeng tumakbo, baka magkatakbuhan. Hindi ako pwedeng tumalon ng mga 6 feet, tatalon ka ng ganon. Hindi ako pwedeng. Kapag naoperahan ka na po, marami ka ng bagay na dati mong ginagawa at hindi mo na magagawa pa. Ganon po. Naoperahan po ako, 30% nakaltas po sa akin ng PhilHealth. Kung marami palang budget ang PhilHealth, sana pinalawak na lang yung yung makukuha nating tulong sa PhilHealth. Imbis na 30% lang, 70%, 30% na lang yung cash out natin. Mas makakagaang sa mga miyembro. Kaya lang kinuha. Palusot na lang po nila eh. Dahilan na lang po nila yon, no? Para meron silang maidahilan. Kahit na palpak, kahit na labag sa batas yung ginawa nila, talagang papalusutan nila. Ito naman po, ipaparinig ko lang din sa inyo. Parang mga nursing po ito, no? Pakinggan po natin. I-hold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ang PhilHealth mo. Ngayon, kapag nakailangan ka ng medical assistance, ang mangyayari, pupunta ka sa barangay ninyo at manghihingi kayo ng indigency, tapos lalapit kayo sa mga opisyal na tatakbo para sa 2025. Hindi mo na nagamit ng matino ang PhilHealth mo, nagkaroon ka pa ng utang na loob sa mga buhayang to. Ano ba sinusulong ng AKAP? Mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pangkalusugan? So, malinaw po. Ito isang parang opinion lang, Yung PhilHealth, zero budget. Yung PPPs, o 4Ps ba yun? 4Ps. Wala na rin po. Tinanggal na po. So, kanino ka lalapit? Dito sa AKAP, AIX, TUPAD.
na kung saan pinamumunuan ni Martin Romualdez. At ang makikinabang dito mga politiko, yung mga kaalyado ni Martin Romualdez, ni Tambak. Sa kanila kang ngayon lalapit, no? So, yun ang gustong gawin, kaya nila siniro ang PhilHealth. At pinagtatanggol naman ng ating Senate President ni Grace po, ng ating President, no? Ewan ko kung napirmahan niya na yung 2025 budget. So dahil wala na yung mga yan, sa politiko ka ngayon lalapit para magkaroon ka ng utang na loob at magpasalamat ka sa politiko kung saan hindi naman kanila yung pera. Pera namin yan, hulog namin yan na dinala sa ayuda. Mga kababayan, pera nyo po yan. Kaya tanggapin nyo lang. Pero wag nyong iboboto yung mga nagbigay sa inyo niyan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye. Ingat po kayo.